Sigurado ka ba, Trixie? Naku, mababaliw si Tyler kakahanap sa'yo nito. Tanong ni Skylar McKetty, ang kakambal ng asawa ni Trixie na si Tyler McKetty. Halos sasabog na siya sa galit matapos maiplay sa smart TV ang nakalagay sa brown envelope na maliit na USB. Puro iyon malalaswang video ng asawa niyang si Tyler. Kasama nito ang dati nitong nobya. Maging ang mga photos na nakafile doon ay puro mga nude pictures din ng mga ito. Gigil na gigil si Trixie at nais niyang ingudngod sa putika ng mukha ng babae sakaling makita niya ito. Oo, Sky, alam mo namang wala sa bokabularyo ko ang pagiging martir. Pinagsabihan ko ng kakambal mo noon bago kami ikasal. Nangako siya sa akin na magtitinuna. Pero wala, ganun pa rin siya. Sagot ni Trixie sa bayaw. Para sa kanya, hindi kawala ng taong hindi seryoso sa tinatawag na commitment. Hindi siya bayani para tiisin ang ganitong klase ng panloloko ni Tyler. Wala nang ganoong asawa sa panahon ngayon. Bakit kasi hindi na lang akong inibig mo, Trixie? Ayan ka na naman, Skyler. Sumisingit ka na naman. Akala mo ba madaling gawin yan? Kung pwede lang, edi sana noon pa. Ngayon kaya? Pwede naman siguro, di ba? Handa naman kitang ipaglaban. Kung ako na lang sana ang minahal mo imbis na ang kakambal ko, hindi ka sana nasasaktan ngayon. Baliw, alam mo namang best friend kita. Hindi tayo talo. Ano ka ba? Piningot niya ang ilong nito. Di best friend to lover. Sabay kindat nito. Hihirit pa no? Hindi nga sabi pwede. Kapatid lang ang turing ko sa'yo. Alam mo naman yan noon pa. Binatukan niya si Sky kaya hindi maipinta ang mukha ng pagiging pikon nito. Alam niya noon pa man na may pagtingin sa kanya ang kakambal ng asawa niya. Isa siyang orphan girl na inampon ng mommy ni na Skyler. Naging malapit sila ni Sky dahil mention siya nitong ipinagtanggol sa mga batang bully ng kanilang school. 7 na taon lang yata siya noon. Noong nagkolehiyo sila, nagtapat sa kanya si Sky ng pagmamahal na tinanggihan naman niya. Pero kailanman ay hindi siya iniwasan ni Sky. Nanatili itong may malasakit sa kanya bilang kaibigan, kapatid at bayaw. Hindi rin naman niya akalain na magkakaroon siya ng pagtingin sa kakambal nito na malayo ang ugali kay Sky. Masakit yon, Trixie Wala na talagang silbi ang buhay kong ito. Biro nito ngunit seryoso ang muka. Huwag mong sabihin yan, Skyler. May silbi pa rin yan. Ibenta na natin yung kidney mo, mga matamot lahat-lahat ng may pakinabang dyan sa body parts mo. Ang harsh talaga ng babaeng to. Siyempre joke lang yun, ito naman. Best friend nga kita, diba? Bakit nga kaya hindi nagmana sa iyong kakambal mo, ano? Siyempre, good boy ako Ikaw mahilig ka sa bad boy. Yan tuloy ang napala mo. Oo na. Pero aminin mo, mas gwapo naman sa'yo ang asawa ko. Uy, grabe ka naman. Kambal kami, no? Kaya malamang magkamukha kami at magkasing gwapo. Pero, Trixie, joke lang ang mga sinabi ko Tanggap ko na naman na hindi mo ko kayang mahalin. Kaya mula nang minahal mo si Tyler, inaral ko ng kalimutan ang pag-ibig ko sa'yo at nag-move on na ako. Kaya naman may Christine na rin ako sa buhay ko. Talagang naaawa lang ako sa'yo. Sobrang malas mo sa kambal ko. Manang-mana talaga kay Dad ang isang yun. Napakababaero. Dinamay mo pa si Dad. Matagal na yung nagbago, ano ka ba? Hindi gaya ng kakambal mo. Pero masaya ako para sa inyo ni Christine. Tama ka naman. Pero hindi mo ipagkakailang nakadikit pa rin kay Daddy ang titulo ng pagiging babaero na may nana ni Kambal. Buti na lang talaga kay mami ako nagmana. Kind and faithful. Napabuntong hininga na lamang si Trixie. Like father, like son nga yata. Nasasaktan ka ba ngayon? You want me as a comforter? Seryosong tanong pa ni Skyler haplos ang kanyang likod. Dati, bago kami ikasal, nangako ko sa sarili ko na kapag nagtaksil si Tyler uli sa akin, hinding-hindi na ako iiyak. Ang tanga ko, no, Sky? Ngayon ko lang na-realize, bakit nga pala ako pumayag na magpakasal gayong alam ko naman ang ugali ng kambal mo. Lagi na lang mga kung nauuto. Itutuloy ako.
Naabuso na niya ng husto. Pero ayos lang. Hindi na ako yung dating Trixie na iyakin. Alam mo bang si Tyler na rin yata ang nagpatigas ng puso ko na dati ay kay bilis masaktan? Kita mo hindi na ako umiiyak. Naubos na yata noon. Yan! Best friend ko talaga ang babaeng to. Ang lakas ng fighting spirit, sobra. Ganyan nga. At huwag kang mag-alala dahil narito ako to support you. Salamat talaga, Best. Lagi ka talagang to the rescue sa akin kapag may problema ako. Siyempre, best friend nga, di ba? In the first place, si Kambal lang naman na nagbibigay sa'yo lagi ng problema. Hindi lang kita BFF. Bayaw at kapatid mo na rin ako, kaya kargo kita. Pamilya tayo eh. Siya, tayo na nga't baka magkaiyakan pa tayo. Lumabas na sila ng bahay at si Sky na ang nag-drive. Kay Sky muna titira si Trixie. Ito lang naman ang kaibigan niya na pwede niyang lapitan. Wala na rin siyang pamilya dahil lumaki siya sa orphanage. Pagdating sa malaking bahay ni Sky, ay binuhat na nito ang mga maleta ni Trixie papasok sa loob. Bago iyon at hindi alam ni Tyler. Nangako naman si Sky na hindi sasabihin sa kakambal kung nasaan siya. Wow! This is amazing, Best! Ang ganda ng bago mong bahay! Puri ni Trixie habang iginagala ang paningin sa buong bahay. Oo, pero ikaw ang naunang tumira. Si Christine dapat ang mauna dito eh. Birong reklamo ni Skyler kaya napatawa na lamang siya. Grabe, nakatawa. Niloko ka nga ba talaga ng asawa mo? Parang ang saya mo pa eh. Sabi ko naman diba, hindi na ako iiyak. Inikot niya ang kanyang mga mata at natawang hinilamos ni Skyler ang kamay nito sa kanya. Aray, ano ba Sky? Grabe ka kasi, parang walang trouble na nangyari sa buhay mo. Napangisi lang siya rito at tabagsak na umupo sa malambot na sofa. Uy, dahan-dahan naman. Bagong bili lang yan. Saway ni Skyler sa kanya. Ang OA nito? Ikaw nga kung makaupo ka rin sa sofa namin, wagas. Siyempre, mahal ang bili ko dyan. Mas mayaman si Tyler kaysa sa akin. Kita mo namang may sariling kumpanya yun. Ako, wala pa. Mambabae ka rin para pamanahan ka ni Dad ang kumpanya. Biro niya rito. No way. Di bale ng pangalawa lang ako sa posisyon ni Tyler. Malaki rin naman ang sahod ko bilang CEO. Napangiti lamang siyang tinitigan ang mukha ng kaibigan. Muli na naman niyang naalala ang kanilang kabataan. Palagi nilang pinagtatanggol ang isa't isa sa mga bully noon sa eskwelahan. Maya-maya ay biglang tumunog ang cellphone ni Trixie. Oh, di mo ba sasagutin yan? Nakailang ring na. Puna ni Sky, habang naghahanda ng snack nila. Nasa may kusina na sila. Nakaupo lang sa may dining si Trixie. Hindi na, si Tyler lang yan. Kaya nga, si Tyler yan kaya dapat sagutin mo. Hindi na nga, manigas siya. Naku, tsak ako na naman ang hahanapan yan mamaya, Trixie. Eh di wag mong sagutin. Eh di mas lalong nagduda yon kung pareho tayong hindi sasagot. Mamaya niyan, isipin pa niyang itinanan kita. Tumawa ng malakas si Sky. Napakagat na lamang si Trixie sa labi. Hindi nga ito nagkamali. Dahil makailang minuto, ay Sky naman tumawag si Tyler. Bro, is Trixie with you? Diretsong tanong ni Tyler kay Sky mula sa kabilang linya. Naka-loudspeaker iyon, kaya dinig na dinig ni Trixie. Mukha ba akong hanapan ng nawawalang asawa, bro? Pagsusuplado ni Sky sa kakambal. Skyler naman, sumasakit na nga ang ulo ko. Huwag mo nang dagdagan. Just answer me, okay? Wala siya sa akin. Dinig mula sa kabilang linya ang pagbuga ni Tyler ng hangin. Halatang problemado ito. Bakit, Tyler? May ginawa ka na naman bang kalokohan sa asawa mo? Wala ka talagang pagbabago, ano? Oras na makita ko si Trixie, hinding-hindi ko na siya ibabalik sa'yo. What the hell, Sky? Anong klaseng kapatid ka? Inis na sagot ni Tyler sa kabilang linya. Eh, anong asawa ka? Simula nung maging kayo, puro na pagdurusang binigay mo na sa kanya. Walang pagbabago hanggang ngayon na asawa mo na siya, bro. Bago ko siya ibinigay sa'yo, pinagsabihan na kita, di ba? Ang sabi ko,
Mahalin mo siya at alagaan at wag saktan. Pero anong ginagawa mo? Palagi mo na lang siyang binibigyan ng sama ng loob. Alam ko na kasalanan ko to lahat. But try to believe me. It's a trap. Alam mo naman si Abigail. Sobrang obsesyon sa akin. Wala akong kasalanan. Mahal ko si Trixie. At nangako akong hindi nagagawa ng kalokohan, di ba? Lagi ka na lang may dahilan, Tyler. Kahit ako na kapatid mo, ay sawa na rin sa mga dahilan mo. Hindi na hinayaan ni Skyler na makapagsalita ulit si Tyler. Pinatay na nito ang cellphone. Pero biglang nagring muli iyon, kaya inakala nito na ang kakambal nito iyon, kaya hindi nito binigyang pansin. Sinilip naman ni Trixie ang cellphone, kaya siya ang pumuna dito. Oy best, si babe mo, tumatawag! Pili niya. Nagulat si Sky at kaagad dinampot ang cellphone para sagutin ang tawag ng nobya. Ang beast mode nitong mukha ay biglang lumambot, nakangiti pa. Babe, sorry, medyo busy lang ng konti. Pagsisinungaling nito sa kabilang linya dahil matagal bago nito nasagot. It's okay. I'm just worried dahil hindi mo man lang ako nagawang i-message. Sagot ni Christine. Oh, I'm sorry. As what I've said, na-busy lang ako. But don't worry. I'll try to get you out tonight for a date. Talaga? Sige, ihintayin kita. Alright, babe. Tatawag na lang ulit ako sa'yo mamaya. Paalam ni Skyler. Agad nitong pinatay ang cellphone kaya nabalik muli ang atensyon nito kay Trixie. Nox, nakakatampo yan ah. Bakit di mo man lang nagawang ipakilala sa akin ang nobya mo? May himig pagtatampong wika ni Trixie. Noong nakaraang araw lang ako sinagot eh. Tamang-tama sana na makipag-meet up ako sa'yo kasama niya. Wrong timing naman dahil sa nangyari sa'yo. Oh, okay. So, happy na pala talaga ngayon ang puso mo. Yup. Anyway, pwede ba kitang iwanan na muna dito mamaya? Kasi kailangan ko pa siyang sunduin ngayon. Nangako ako sa kanya ng dinner date. Ayos lang ba, Trix? Of course, best. I'm happy for you. Masayang sagot ni Trixie. Malayo pa naman ang oras kaya ikinuwento na muna nito kung gaano katagal itong nanligaw kay Christine bago nito tuluyang napasagot ang dalaga. Kinilig si Trixie sa paraan ng pagkakakilala ng mga ito sa isa't isa. Nang mapansin ni Skyler ang oras, ay tumayo na ito para magpaalam. Inihatid ni Trixie ang kaibigan sa pintuan nang biglang magdilim ang kanyang paningin. Kitang-kita iyon ni Skyler. At tamang-tama na sa gawin ni Skyler siya babagsak. Maagap siya nitong nasalo. My goodness, Trixie! Are you alright? Tarantang tanong ng binata, subalit tuluyan na siyang bumigat sa mga bisig nito. Oh, come on, Trixie! What the hell is going on? Kinakabahang sambit ng binata. Nagmamadali ang bawat hakbang nito papunta sa nakagaraheng sasakyan. Kung ano-ano ng sakit ang napipicture out sa isipan nito. Kaya ba naging mabait ka ngayon ng sobra dahil may cancer ka, Trixie? Anong stage na ba? 2? 3? Kaya bakit hindi mo sinabi, best? Galit na usal ni Skyler sabay hampas ng steering wheel habang patuloy na pinapalipad ang sasakyan. Marating lang kaagad ang ospital. Bigla nitong naalala ang nobya kaya tinawagan na muna ito ni Skyler. Babe, I'm sorry. Cancel na muna natin ang dinner date. May emergency eh. Nagala lang wika niya dito sa kabilang linya. Sure, whatever it is, I pray na sana maging okay ang lahat. Salamat, babe. Napakabait mo at maunawain kaya mahal na mahal kita. Promise, babawi ako. I understand. Okay, take care, babe. Agad na nitong pinatay ang tawag. Pagpasok ng ospital ay kaagad kinarga ni Sky ang best friend at isinugod sa ER. Inasikaso naman agad ng doktor si Trixie. Good thing na malapit sa ospital ang bagong bahay ni Skyler. Dahil kung hindi, baka mamatay na ito sa nerbiyos. Umupo ito sa labas ng ER at hinintay kung kailan bubuksan ng doktor ang pintuan. Nang magising si Trixie, ay kaagad pinapasok ng doktor ang binata sa ER. Tila nabunutan naman ito ng tinik nang makitang nakaupo si Trixie sa harap ng mesa ng doktor. Are you alright?
Nag-aalalang tanong kaagad ni Skyler sa kanya. Tumango lang siya. Oh yes, Mr. Macchetti. Mrs. Macchetti is all right. May maganda lang siyang balita sa'yo. Singit ng nakangiting doktor. Napakunot ang noo ni Skyler habang tinitingnan si Trixie. Akala ko ba ay maganda? Bakit naman parang pang-Biyernes Santo ang mukha nito, Dok? Takang tanong ng binata. Well, ganyan talaga kapag naglilihi. Napaka-sensitive. Masayang wika pa rin ng doktor. Nakatingala lang ito kay Sky. You mean, she's pregnant, Doc? Yes, Mr. Macchetti. Your wife is pregnant. Kaya yung pagkahilo niya kanina ay normal lang, since it is a part of her first trimester period. Napatingin si Sky kay Trixie nang hindi kumukurap. Napangiti naman si Trixie nang nakakaloka habang nakatingala dito. Nagpaalam na sila sa doktor at inayos na ang bill ni Trixie. Agad rin silang bumalik sa bahay ni Skyler. Pilya ka ha? Ginawa mo pa akong ama sa anak mo. Nakangising wika ni Skyler. Asus, kunwari hindi gusto. Oo na, tumahimik ka na dahil magulo ang utak ko. Akala ko pa naman may cancer ka kaya ka nahimatay. Saka lang naalala ni Trixie ang dinner date nito sa nobya. Hala, naku, sorry Sky. Paano nang dinner date niyo ni Christine? Diba now na yon? Ayun, kanselado. Halos atakihin na ako sa puso kanina. Akala ko'y may tinatago kang sakit. Yun pala ay yung pamangkin ko sa tiyan mo lang ang nagpapapansin. Napahalakak ng tawa si Trixie sa naging reklamo nito. Naku, happy ka pa dyan. Paano yan? Kailangan mong ipaalam kay Tyler na buntis ka. No way! Ano ka ba, Sky? Best friend ba talaga kita? Alam mo namang ayokong makitang lalaking yun. Di bahala ka. Ayaw mo na talagang magkaroon ng amay ang anak mo. Tahimik lamang siyang nakatingin sa harap ng kalsada habang nagmamaneho si Skyler pauwi. Hindi niya kontrolado ang ikot ng kapalaran ng buhay niya, kaya ayaw niya munang magsalita ng tapos. Balak niyang sa ibang bansa na tumira. May savings naman siya at hindi rin magpapabaya si Sky sa pinansyal sakaling lalabas na ang pamangkin nito. Sky, I want to live on my own. Wika niya sa kaibigan nang makarating sila sa bahay. I know. Kaya nga dito ka na muna sa bahay ko, di ba? No, not that, Sky. I want to live on my own sa States. You know, it's my perks to be Macketti's adopted child and a wife of your twin. Kaya pati ako nagkaroon ng US citizenship dahil sa pamilya nyo. And I want to use that privilege. Doon muna ako sa Amerika kasama ng magiging anak ko. Sigurado ka ba dyan? Mag-isa ka lang doon. At paano ka mabubuhay doon? Nagtatrabaho ako. Sanay naman ako, di ba? You and I worked together in our company after we graduated college. Kaya may experience naman ako at credentials as HR manager. Sige na, payagan mo na ako. This is also my way to forget your brother. Bakit ba ayaw mo muna makipag-usap sa kanya? Malay mo, totoong na-blackmail nga lang siya, di ba? No. I won't buy his lies ever again, Sky. I want peace. I want to move on. Paano ang anak nyo? Hindi mo talaga sasabihin sa kanya? No. At umaasa din ako na hindi mo sasabihin ito sa kanya. Bahala ka. Mukha namang nakapagdesisyon ka na. Doon ka na lang tumira sa vacation house namin sa Florida. Convenient din yon dahil malapit sa city. Thank you, Sky! Masayang pasalamat niya sabay niyakap ng mahigpit ng kaibigan. Nang maayos ang tiket at tutuluyan sa US, ay agad lumipad si Trixie patungo sa bansa. Aminado si Trixie na hindi naging madali ang naging buhay niyang mag-isa sa US. Namimiss niya si Sky na palaging nag-aalaga sa kanya. Si Tyler ay naiisip din naman niya paminsan-minsan. Nang makapanganak ay nagtrabaho siya sa Florida bilang office staff. Pinapadalhan naman sila ni Sky ng allowance buwan-buwan kaya naging maluwag silang mag-ina pagdating sa usaping pinansyal. Sadya lamang bilang ina at single parent, minsan ay naiiyak na lamang si Trixie, lalo na kapag nagkakasakit ang anak niya. Pero kinaya niya kahit na mag-isa lang siya.
Matuloy na lumipas ang 7 taon. Trixie is back in the Philippines at balak niyang mag-file na sila ng annulment ni Tyler para parehas na silang maging malaya. Handa na rin siyang harapin ito at kausapin ukol sa issue nila noon. Sa nakalipas na 7 taon ay unti-unti nang naghilom ang sakit at sama ng loob niya kay Tyler. Mommy, ito na po ba ang Philippines? Tanong ng 6 na taong gulang na anak ni Trixie na si Tyrone. Dalawa lamang naman sila palaging magkasama, kaya baby pa lang ito ay tinuturuan na niyang magsalita ng Tagalog. Nasa naiya na sila at palabas na sa arriving area. Ibang-iba ang pakiramdam ni Trixie na makatuntong muli sa lupang sinilangan. Naroon agad ang saya at excitement. Yes anak, ang ganda dito hindi ba? Opo, Mommy. Can I see Dad now? You said he is in the Philippines. Bigla siyang natahimik. Hindi niya yon inaasahan. Matagal na itong nagtatanong tungkol sa daddy nito at sinabi nga niya na nasa Pilipinas ang work ni Tyler. Hindi niya akalaing maaalala pala iyon ni Tyrone. Yes baby. Pero hanapin muna natin siya, okay? I don't know where he is. Katwiran niya kahit naman alam niyang nasa dati lang nila itong bahay. Sure po, Mommy. Tutulong po ako sa paghahanap kay Daddy. Naiiling na lamang siya sa kakaibang talinong taglay ng anak. Napakadaldal din ito at mausisa sa mga bagay-bagay. Mom, are we staying here forever? Maybe. Mommy is planning to build a business here. Wika niya sa anak. Mula sa di kalayuan ay natatanaw na niya ang best friend na si Skyler. Kumakaway ito kaya mabilis niyang inhila ang dalang luggage palapit dito habang akay sa kabilang kamay ang anak niya. Sky! Sigaw niya sa bayaw. Agad naman silang sinalubong ng lalaki. Hello! I miss you best! Ngiting-ngiting sabi ni Sky sabay nakipagbeso sa kanya. Namiss din kita, Skyler. Sobra. Nagyakap sila ng mahigpit at napaluha siya sa sobrang saya. Hi, son. Bati ni Skyler sa nakatingalang si Tyrone. You're my dad? Nakangiting sabi ng bata. Bumaling ang bata sa ina. Wow, Mommy. You surprised me with this. I thought you don't know where my dad is. Nagulat si Trixie at nagpunas ng luha. Sinamaan niya ng tingin si Sky. Why? Baliwalang sabi ni Sky sa kanya nang mapansin ang tingin niyang hindi natutuwa. He is my twin son, kaya dapat lang na daddy rin ang tawag niya sa akin best. Bulong nito. Oo na Sky, wala naman akong sinabi. Salamat nga pala sa lahat ng tulong mo financially para kay Tyrone ha? Of course, walang problema. Sabi ko na 'di ba? Anak ko rin naman si Tyrone kung tutuusin. Makaklaim mo agas? Biro niya. Binalingan niya ang anak. Tyrone anak, he is not your daddy. He is your daddy's twin. His name is Skyler, your Tito Sky. But according to him, you can call him daddy. Do you like it, honey? Yes po, Mommy. While Daddy is gone, I want my Uncle Sky to be my substitute daddy. Besides, they are twin and they look alike for sure. Tumikhim si Sky. Mas gwapo ako anak sa daddy mo. Nagkatawanan lamang ang dalawa. Naiilang naman si Trixie na hindi niya maintindihan. Pero siguro ay dahil sobrang tagal nilang hindi nagkita ni Sky. Ilang beses din itong humingi ng permiso na bisitahin sila sa States noon. Subalit mariin siyang tumanggi. Ayaw muna niyang makita ang mukha ng taong sumira ng magandang pangarap niya. Alam naman niyang labas si Skyler sa naging atraso ng kanyang asawa. Pero kasi, magkamukha ang mga ito. Kaya para na rin siyang binabangungot ng paulit-ulit kapag nakikita niya ang mukha ni Skyler. Hindi nga sila nagvi-video call sa loob ng 7 taon. Puro call at chat lang. Let's go. Sa fast food muna tayo. Alam ko kasi nagutom kayo. Yaya ni Skyler sa mag-ina. Yes, Daddy. I'm really hungry na. Sang-ayon ni Tyrone. Naku, kawawa naman pala ang baby ko.
Halika na, bubuhatin na kita para hindi ka magugutom lalo. Yay! Thanks, Daddy. You know what? I feel so jealous seeing others having Daddy. Natahimik pareho sina Trixie at Skylar habang nakatingala sa kanila si Tyrone. Sabay na rin silang yumuko at nginitaan ito. Sorry baby, Daddy is too busy. Let's go na. Sambit ni Skylar. Pagkalabas ng NAIA ay dumaan muna sila sa sikat na fast food chain. Paborito ni Tyrone ang Jollibee noong nasa Florida pa sila. At alam ni Trixie na mas magiging paborito pa ito ng bata dahil mas masarap ang Jollibee sa Pilipinas. Sky, do you often see each other? Tanong ni Trixie habang kumakain sila sa loob ng fast food. Nasa palaruan si Tyrone kaya pwede silang mag-usap. Alam na ni Sky kung sino ang tinutukoy niya. Yes, we always meet kasi sa iisang kumpanya lang kami, di ba? Oo nga pala. Naiiling na saad niya. Napalabi lamang ito. Why? Did you miss him? He missed you too, Trixie. Tumahimik ka, Skylar, ha? Nagtatanong lang, miss agad. Pero totoo yun. Ayaw mo kasi siyang pakinggan at bigyan ng I said quiet. Fine. Easy ka lang. Nagbibiro lang naman, galit agad. Bakit pa kasi pinagtatanggol mo siya, Sky? You know Tyler, right? You know his bad side, but not his good side. Wow! So, sa kanya ka nakampi ngayon. Nawala lang ako ng 7 taon, sa kanya ka na kagad panig, no? Sa bagay, blood is thicker than water naman talaga. At naiintindihan ko yan. Sino ba naman ako? Ampon at kaibigan lang naman. Trixie, nakita ko kung gaanong naging miserable ang buhay niya nung basta mo na lang siyang iniwanan. Hindi mo man lang siya pinakinggan. Ikaw ba talaga yan, Sky? Dati-rati inis ka sa kapatid mo. Pero bakit ngayon pinagtatanggol mo na siya? Siyempre naman. Ako ito. Pasensya na. Alam ko na kasi ang side niya. Nakita ko rin kung paano siya naghirap at awang-awa na ako sa kanya. May mga pagkakataon na gusto ko nang sabihin kung nasaan ka at ang tungkol sa anak nyo. Kaso syempre, nire-respeto ko rin naman ang desisyon mo. I swear, nagbago na siya, Trixie. Hindi na siya nagsalita pa hanggang sa matapos na silang kumain at lumabas ng fast food chain. Sumakay na silang muli sa kotse ni Skylar. Ihahatid na sila nito sa kanyang kondo na pinapaasikaso niya kay Skylar na bilhin para sa kanya noong malapit na silang bumalik ng Pilipinas. Nakatulog agad si Tyrone habang nasa biyahe dahil sa pagod. Sky, bala ko sanang maipaana lang marriage namin ni Tyler. Seriously? Di lalong nabaliw yun. Andiyan ka na naman eh. At huwag mo na akong paniwalain na mahal talaga ako ng kambal mo. Mahal ka naman talaga. Bakit hindi mo subukang alamin? Sky, ubos na ako sa kambal mo. Ayoko na nga, diba? Paulit-ulit naman tayo. Napabuga na lamang ito ng hangin. Wala na talaga. Sarado na ang puso niya sa lalaking buong porsyentong minahal niya noon. Nakabango na siya. Ayaw na niyang malugmok uli. Simula noong dumating si Trixie at Tyrone sa kanyang kondo, ay napansin niyang lagi nang nakatambay doon si Skylar. Hindi ito pumapasok sa opisina at may pasaglit lamang na silip sa laptop nito. Sky, ilang linggo ka nang absent. Pwede mo naman kaming iwanan dito. Okay lang kami. Para namang hindi ako sanay sa Manila. Wika niya nang nasa sala sila at nagkakape. Habang si Tyrone naman ay natutulog na. No, hayaan mo akong pagsilbihan kayo. Ilang taon kaya kayong nawala? Salamat, Sky. Napakabuti mo talaga. Pero paano naman ang nobya mo? Baka nagsiselos na yun dahil nasa sa amin na lahat ng atensyon mo. Hindi mo kami obligasyong mag-ina. Sa inyo naman talaga dapat. Sambit ito sa mahinang boses. Ano ulit yun, Sky? Wala. Sabi ko, ayos lang. Saka pinupunan ko lang ang pagkukulang sa inyo ni Tyler para kahit papano ay hindi naman matawag na irresponsable masyado ang pamilya namin. Obligasyon namin kayo eh. We're family, di ba? Napangiti lang si Trixie habang nakatitig sa gwapong mukha ng best friend niya. Naaalala man niya dito ang dating asawa
ay iba pa rin naman ito, lalong-lalo na sa ugali. Trix, Bakit? itutuloy mo ba ang pakikipag-anal kay Tyler? Oo, I'm setting him free. Para naman tuluyan na siyang maging masaya at buhay binata. What if ayaw niya? Dahil mahal ka pa niya at mas magiging miserable ang buhay niya kapag tuluyan mo na siyang tinalikuran. Ewan ko lang, Sky. Hindi ko alam. Give him a chance, please. Walang assurance, but I'm really sure na he will be the best man in your life this time. Give him a shot. Hindi niya masagot iyon. Basta ang alam niya ay selyado na ang kanyang desisyon. Magpapaanal siya kahit anong mangyari. Trix, Napatingala siya nang tawagin ito muli ang kanyang pangalan. At nagulat siya nang bigla siya nitong hagkan. Hindi niya alam kung bakit si Tyler ang pumasok sa utak niya nang sandaling maglapat ang bibig nila. Napakapit pa siya sa batok nito nang takasan ng lakas ang kanyang buong katawan. Lumalalim ang halik na yun. Hindi na niya kontrolado ang kanyang pag-iisip. Hanggang sa ang simpleng halik ay nauwi na sa pag-iisa ng kanilang mga katawan. Saktong natapos ng kanilang ginawang milagro nang biglang mag-ring ang telepono ni Skyler. Punong-puno ng guilt ang puso ni Trixie. Nadadala yata siya ng pangungulila kay Tyler kaya niya nagawa iyon. Si Tyler ang laman ng kanyang isipan habang ginagawa ang bagay na iyon. At kung hindi siya nagkakamali, nasambit pa niya ang pangalan ng asawa noong malapit na nilang maabot ang rurok. Basta parang ang kasama niya ng mga sandaling iyon ay ang asawa niya. Ang bawat halik at kilos nito ay pamilyar kay Trixie. Na ipinagtataka niya dahil imposible naman na maging pareho ang kambal. Identical twins sila, oo. Pero alam niyang marami pa rin pagkakaiba ang dalawa. Sagutin mo na, si Christine yata yan. Utos niya sa lalaki. Agad naman itong lumabas at sinagot ang tawag na iyon. Tyler, ano na? Ang tagal mong sumagot. Maayos na kayo ni Trixie? Mukhang hindi na tumawag sa akin yun ah. Bungad ni Sky mula sa kabilang linya. Konti na lang, makukuha ko ng loob niya, Sky. Medyo may galit pa siya sa akin. Talaga? Paano? Sabi mo magkasama kayo sa kondo niya. At halos dyan ka na nga tumira, di ba? Oo nga, kaya lang may ginawa ko eh. Ha? Ano naman yun? Nagpanggap akong ikaw, Sky. Sa airport pa lang inakala na niyang ikaw ako, kaya sinakyan ko na. Kwento ni Tyler. Napatampal sa noo si Sky sa kabilang linya. Naalala nga pala nitong hindi ito nakapag-text kay Trixie na hindi ito makakasundo sa mag-ina dahil prenatal check-up ng fiancé nitong si Christine. Hindi rin ito naibalita sa kaibigan na magpapakasal na ito at buntis na si Christine. Naging sobrang busy lagi ni Sky at pinagsabay ang trabaho at pag-aasikaso ng kasal ng mga ito. Siraulo ka talaga, Tyler. Lahat na lang ng kalokohan nasa utak mo na. Binigyan na nga kita ng chance para kausapin siya ng maayos. Hindi mo pa rin nagawa. At gumawa ka pa ng kalokohan. Hayaan muna ako, Sky, please. Aayusin ko ang pamilya ko. I promise to make her mine again. Masaya akong kasama ko mag-ina ko palagi. Paano pag nabisto ka, tapos hindi ka pa niya napapatawad? Hindi mangyayari yan. Mag-iingat ako. Loko ka talaga, Tyler. Sana pala hindi ko na sinabi sa'yo na uuwi sila ng Pilipinas. Salamat doon, bro. At lalong maraming salamat sa hindi mo pagsipot sa airport. Give me this chance. Babawi ako kay Trixie. Promise. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Wala nang magawa pa si Tyler. Nilaro na niya ang pagiging Skyler. Bahala na lang siyang lumusot sa gulong ginawa niya. Masaya rin siya na muli niyang naangkin ang asawa. Although alam niyang nakokonsensya si Trixie dahil akala nito ay pinatulan nito si Skyler. Pero magpapaliwanag siya kapag nakuha na niya ulit ang loob nito at kapag nag-usap sila. Sa ngayon ay sasamantalahin muna niya ang panahon na kasama niya ang mag-ina niya. Araw ng Linggo at balak ni Trixie na magsimba. Maibsan man lang ang nagawa niyang kasalanan. Naiilang pa rin siyang lumapit kay Skyler pagkatapos ng pagkakamaling nagawa nila. Kaya sa harap ng pagkain
ay tahimik silang kumakain at walang pansinan. Daddy, pwede ba tayong mamasyal kasama si Mommy? Biglang lambing ni Tyrone. Tuwang-tuwa naman si Tyler dahil makakasama nito sa pamamasyal ang mag-ina nito. Oo naman, son. Ngayon ka agad kung gusto mo. Saan mo ba gusto? Yay! Mommy, mamasyal tayo. Gusto ko po sa may mga rides saka maraming animals. Masayang sigaw ng bata. Tyrone, kumain ka na lang dyan. Mamaya, mapagalitan tayo ng girlfriend ng Daddy Sky mo. Saway ni Trixie sa bata. You don't have to worry about it, Trixie. Sabi ni Tyler. Kung alam lang talaga ni Trixie ang totoo. Siyempre, sinabi iyon ni Tyler dahil alam nito ang totoo. Wala nga lang itong lakas ng loob na aminin sa asawa ang lahat. Baka ipagtabuyan lang ito ni Trixie nang wala sa oras. At yon ang hindi nito hahayaang mangyari. By hook or by crook, he'll gonna win her back. Alam naman ito na mali na magpanggap na si Sky. Pero yun lamang ang naisip ni Tyler na paraan para makabawi at mabawi muli ang asawa at ang anak. Sigurado ka, Sky? Nag-aalangan niyang tanong. Yes, wife. I mean, Trix. Kumunot ang noon ni Trixie nitong mga nakaraang araw ay ibang-iba na talaga ang mga ikinikilos ni Sky. Ayaw niya lang itong punahin. Kung saan-saan sila nagpunta matapos manood ng sine. Kung saan ang tinuturo ni Tyrone ay doon rin ang kanilang punta. Hanggang sa makatulog na rin ito sa wakas sa bisig ng ama. Saka lang sila umuwi ng kondo. Salamat talaga sa sacrifice mo, Sky. Pasensya na sa pamangkin mo at sobrang napakalikot at mahilig sa gala. Medyo sabi kasi talaga siya sa gala. Minsan lang kasi kaming nakakapasyal nung nasa Florida kami. Kapag nasa work naman ako, sa daycare center lang siya maghapon. Kapag weekend lang kami nakakapag-bonding. It's okay. He is my son. Tila naging makahulugan niyon sa utak ni Trixie. Talagang wala siyang ideya at hindi pumasok sa utak niya na asawa niya ito. Madalas nang nagkakamali si Sky. Dapat niya na ba itong bawalan? Iniisip din niya na baka masanay masyado si Tyrone dito. Kawawa naman ang anak niya kapag nagkapamilya na si Sky. Trixie. Bakit? Alinlangan itong magsalita. Napakunot ng noo si Trixie habang hinihintay kung ano ang sasabihin nito. Matapos mailapag sa kama ang bata, ay tumayo ito at nilingon siya. Tinitigan siya nito. Malalim at makahulugan. Hoy Sky, ano? Untag niya rito. Napatawa pa siya sa naging reaksyon nito. Ikaw talaga Sky, kung wala ka lang nobya, iisipin ko na nagkakagusto ka na naman sa akin. Bakit? Bawal ba? Sorry, bakit ko ba nasabi yun? Ang sagwa pakinggan. Hinging depensa niya nang mapagtanto na mali ang kanyang nasabi. Kung alam mo lang ang totoo, Trixie. Sa isip ni Tyler habang unti-unting humahakbang palapit sa asawa. Gustong-gusto na kitang kayakap lagi, Trixie. Gustong-gusto na kitang makasama lagi sa pagtulog. Okay ka lang, Skyler? Puna niya nang mapansin na kanina pa itong titig na titig sa kanya. Nothing. I'm sorry, Trix. Alam mo ikaw, kanina ka pa eh. Sabihin mo na nga sa akin kung ano yung bumabagabag sa'yo. At saka nga pala, Sky, I'm sorry sa nangyari sa atin nung nakaraan. Let's forget it. Hindi tama yun. Nadala lang talaga ako. Paumanhin niya sa lalaki. Okay lang. Ginusto naman natin yun. Pero alam mong kasal pa ako sa kapatid mo. At ikaw naman ay my girlfriend. Hindi yun tama, Sky. I'm sorry. Ngayon pa lang ay humihingi na ako ng tawad sa inyo ni Christine. Bakit ka nga ba pumayag, Trix? May gusto ka na rin ba sa akin? Ha? No, wala, Sky. Nadala lang talaga ako. I mean, okay fine. I admit. I just missed my husband. Sa totoo lang, sa tuwing kasama kita, siya ang nakikita ko sa'yo. Alam kong nagbitiw na ako ng salita noon na ayaw ko na sa kambal mo. But he's still my husband, and he is the father of my son. At higit sa lahat, may nahal ko siya. Kahit naman gagawang kapatid mo na yun, alam ko namang totoo niya rin akong minahal. Mabilis lang siyang matukso.
Sa mga sinabi niya ay bigla na lang siyang sinunggaban ng kausap ng halik. Unti-unti na naman iyong lumalalim. Biglang naalala muli ni Trixie ang nangyari sa kanila isang beses. Muli na naman niyang naramdaman ang pamilyar na ginagawa ni Tyler sa kanya. The way he touched her, he kissed, everything. Binabaliw na naman siya nito sa paraan ng paglalakbay nito ng mga kamay at labi sa balat niya. He was so gentle sa tuwing may mangyayari sa kanila noong nagsasama pa sila. Damang-daman niya ang pagmamahal nito kahit paminsan ay nagkakatampuhan sila. Alam ni Trixie na galawang Tyler iyon, kaya napamulagat ang kanyang mga mata makalipas ng ilang minutong pagkapalitan nila ng halik. Tyler, sambit niya. Mas lalo itong naging mapusok nang sambitin niya ang pangalan nito. I miss you so much, wife. Sambit ng lalaki kaya nagulat siya ng sobra. Bigla siyang natauhan. All this time, naniwala siyang ang best friend niya ang kanyang kasama. Iyon pala ay ang asawa na niya. At imbis na itulak niya ito palayo, ay mas lalo pa siyang napayakap dito ng mahigpit. Hanggang sa napagtagumpayan ni Tyler na maangkin siyang muli. Nagising si Trixie na walang saplot at may mabigat na nakadagan sa mga hita niya. Namilog ang mga mata niya habang mabilis na ginising ang asawa. Inumaga na sila at wala pang almusal ang anak nila. Siguradong kakatok ito kapag nagising at magpapaluto ng breakfast. Tyler, gising, ano ba? Agad namang nagmulat si Tyler. Oh, sorry. Sambit nito. Bilisan mo na, baka magising na si Tyrone. Pareho silang nagmadaling magbihis. Halos hindi makatingin si Trixie sa asawa. Nagulat pa siya nang hapitin siya nito sa bewang at yakapin. Layuan mo ko ha, manluloko ka. Angin niya sabay pilit na nilalayo ang sarili kay Tyler, ngunit mas lalo pa nitong hinigpitan ng pagyakap sa kanya. Nabatawa lang ito ng mahina. Wow, ang sweet ni Mommy at Daddy! Sambit ng bata kaya parehong nabaling doon ang kanilang atensyon. Hiyang-hiya na kumala si Trixie at nilapitan ang anak. Good morning, baby. Sambit niya sabay halik sa pisngi ng anak. Lumapit na rin dito si Tyler at humalik. Good morning, baby. Bati rin ito sa bata. At dahil ang alam ni Tyrone ay si Sky ang nakakasama nila palagi. Kaya nakaisip agad ang paraan si Trixie upang hindi isipin ng bata na si Sky pa rin ang kasama nila. Buti na lang din at sa tagal ni Tyler na palaging naroon, nakapag-ipon na rin ito ng ilang damit na bihisan roon, na pinapatago nito kay Trixie sa tuwing nagpupumilit ito na doon matulog. Pero sadya namang intensyon ni Tyler na doon na tumira para makasama nito ng matagal ang mag-ina. Tyrone anak, do you recognize him? Tumango ang bata sa ina. Really, honey? Is he Uncle Daddy Sky or your daddy? Napakunot ang noo ng bata. Diba you want to meet your real daddy? Yes po. Well, I'm your daddy, son. Kaya nag-hug kami ni Mommy dahil super miss ko na siya. Really? You're my real daddy? Not Daddy Sky anymore? You look exactly the same, Daddy. I'm confused. Yes, son. I'm your real daddy. Magkamukha talaga kami ni Uncle Sky mo. But don't be confused. Dahil mas pogi si Daddy kay Uncle. Humagikhik ang bata. But you so much the same po. Tumatawang sabi ni Tyrone. I agreed, son. Daddy Sky has a fiancé at magkakaroon na rin sila ng baby. Kaya hindi na siya makakapunta dito. And from now on, Daddy will stay with you and Mommy. Is that okay, son? Ngumiti ng malawak ang bata. Yes po, Daddy. Okay na, okay po. Nag-approve sign pa ang bata. Good morning, Mommy. Good morning, Daddy. I love you both. Daddy, I'm happy that you're here now and not busy anymore. Malambing na wika ng bata sa bayakap sa dalawa. Nagkatinginan ang mag-asawa. Thank you, son. We love you too. I promise na hindi na magiging busy si Daddy. Hindi napigilan ni Tyler ang mapaluha habang yakap ang mag-ina nito.
Si Trixie naman ay nagpipigil din na maiyak. Okay, son. Mauna na kayo ng mami mo na maligo. At ako naman ay magpe-prepare ng ating breakfast. Wika ni Tyler at hinalikan pa ang noo ng asawa. Napailing na lamang si Trixie habang lihim na naiinis na natatawa sa ginagawa ng asawa. Napakasimple nitong gumawa ng hakbang para makakalapit sa kanya at sa anak nila. Pero hindi ganoon kadali iyon. Kung inaakala ni Tyler na nakalusot na ito, pues hintayin ito na magkaharap sila na wala si Tyrone. Tyrone anak, maligo ka na. Hihintayin kita dito. Utos si Trixie sa bata. Okay po, Mami. Mabilis itong nagtungo sa banyo. Sinundan muna ito ni Trixie upang masigurong nasa malapit lang nito ang mga kakailanganing gamit sa pagligo. Nasa labas lang ako, baby ha? Just call me when you need me, okay? Bilin pa niya sa anak na siyang lagi niyang ginagawa sa tuwing iiwanan niya ito sa banyo. Habang naghihintay makatapos maligo si Tyrone, ay kaagad denial ni Trixie ang numero ng kanyang best friend. It's already 8:37 in the morning kaya siguradong nasa opisina na nito si Skyler. Nakailang dial na siya subalit out of coverage area na ito. Napakamot na lamang siya sa kanyang batok at naisip nakakonsyaba ni Sky ang kanyang magaling na asawa. Hindi niya ito tinigilan. Denial naman niya ang telepono nito sa opisina. 3 ring lang ay kaagad na itong nasagot. Office of the CEO, Skyler McKetty at McKetty Merchandising. How can I help you? Sabi ng paritonong boses mula sa kabilang linya. Sky! Sambit niya. Matagal bago ito sumagot at tila ba nag-aalinlangan pa. Trix? Ako nga. Oh, ba't parang guilty ka? Trix, paano ba to? So, alam mo to, kakonsyaba ka ng gunggong mong kapatid. Aminin mo na, huwag ka nang magsisinungaling, Sky. Hindi, syempre hindi. You know me, right? Then, what the hell is happening? Why on earth Tyler is here all along? Diba, ikaw ang kausap ko na susundo sa amin mag-ina sa airport? Yes. And I'm sorry kung hindi kita na-inform na hindi kita masusundo. Kaya nagpresenta ang asawa mo na siya na lang ang susundo sa inyong mag-ina. That recently, he admitted na nagpapanggap siyang ako. It started sa airport noong hindi mo siya nakilala. Bakit ba hindi mo nakilala ang sarili mong asawa? At ako pang sinisi mo. Hello, 7 years without seeing each other kami. Do you expect na walang nagbago sa kanya? Bakit kasi parehas na parehas kayo ng tabas ng balbas? Buhok, pati style ng pananamit. Kaya akala ko ikaw siya. Hindi naman siya nagpapagupit ng clean cut, diba? Hindi rin siya nagpapatubo ng barbas. Lalong hindi siya nagdadamit ng plain shirt. Ikaw na siya, kaya magsisisi mo ba ako na nalinlang ako ng gunggong na yun? Sabi ko na kasi sa'yo, best. Bago na siya. Ako na ang role model niya. Tumawa pa ang magaling na lalaki sa kabilang linya. Ewan ko sa'yo, Skyler. Magkapatid nga kayo. Best, please, I beg you. Give him the last chance. He is not as fool as this. Pero dahil sa'yo, nagawa niya. Kaya alam ko na sincere siya. Gusto niyang makipag-ayos sa'yo at mabuo ang pamilya niyo. Seriously? What about his mistakes? Wala lang yon? God damn it, Sky. Hindi ito maaari. Kailangan niyang magtanda. But you still loved him, right? At gaano ka kasigurado na mahal ko pa rin siya? Ama siya ng anak mo. Hindi ganun kadaling mawala ang binuo niyong pag-ibig dahil araw-araw mo siyang maaalala dahil sa bata. Natahimik siyang bigla at napaisip. Bakit nga ba siya nagpaubaya na may mangyari sa kanila ni Tyler kung galit pala siya rito? Gulong-gulo na ang kanyang isipan. Hindi niya alam kung ano ang totoo sa kanyang nararamdaman. Tinraidor ba siya ng kanyang puso? Nasaan na ang paninindigan niya na iwan si Tyler? Bakit siya nananabik sa asawa niya sa kabila ng nakaraan nila? Alam niyang pride na lang ang umiiral sa kanya at nawala na ang galit niya kay Tyler. At ngayon ay parang puso naman niya ang makakalaban niya. Look, Trix, hindi mag-e-effort ng ganyan si Tyler kung hindi kayo mahalaga sa kanya. And to think about his betrayal.
Hindi mo pa alam kung anong totoong kwento sa likod yun. He deserved to have a chance para mag-explain. Hindi ko to ginagawa dahil kapatid ko si Tyler. Ginagawa ko to dahil deserve nyo ang magkaroon ng buong pamilya. Deserve ni Tyrone ang magkaroon ng kumpletong magulang. Just this once, best. Please, give him a second chance. Let him explain. Save your marriage for your son. Walang mangyayari kung paiiralin mo ang pride mo. Alam ko namang mahal mo pa si Tyler. So why not talk to him heart to heart? Takot ako makinig sa mga kasinungalingan niya, Sky. Mamaya, madala na naman ako. Paniwalaan mo lang ang iyong puso. Mararamdaman din yan kung talagang totoo ang sinasabi niya, Trix. Napabuntong hininga na lamang si Trixie. Napag-isip-isip rin niyang tama si Skyler. Kailangan ni Tyrone ng kompletong pamilya. Laking orphanage siya at alam niya ang pakiramdam ng walang magulang. The emptiness in her na hanggang sa kasalukuyan ay hindi man lang napunan. Inampun siya, oo. Pero ramdam niya na iba ang pakiramdam na may totoong ama at ina na kasama sa paglaki. She was 9 years old nang ampunin ng ina ni na Skyler. At that age, sobra nakakaasiwang tawagin na mommy at daddy ang mag-asawang alam naman niyang hindi niya totoong mga magulang. At that age na rin yata naramdaman ang infatuation love kay Tyler. Napapailing na lamang siya habang iniisip iyon. Bata pa lang siya ay mahal na niya si Tyler. Pero ano ba ang nangyari at nauwi sila sa hiwalayan? Binigyan sila ng consent ng mga magulang ng mga ito na okay lang na magmahalan sila dahil hindi naman sila magkadugo. Sasayangin ba niya yon? Napukaw ng atensyon ng anak niya ang kanyang pag-iisip, kaya naman nagpaalam na siya kay Sky. Ma'am, tapos na po ako. Wika ni Tyrone na nasa kanyang harapan na. Binihisan na niya ito pagkatapos ay siya naman ang pumasok sa banyo para maligo. Gusto mo na bang bumaba para makainom ng gatas, anak? Tanong niya rito habang nasa loob ng banyo. Yes po, Mami. Si Daddy rin po ba magtitimpla? Why? Ayaw mo na ba sa timpla ni Mami? Gusto po, pero gusto ko rin po maranasan na mga ipagtimpla ni Daddy ng gatas. Naku, nagpapalambing ka na naman. Sige na nga, ingat sa pagbaba sa hagdan ha. Sabihin mo na lang kay Daddy ipagtimpla ka niya ng gatas. Ilang sandali ang lumipas ay narinig niyang biglang pumihit ang seradura ng pinto ng silid. Tyrone, naliligo ako dito. Akala ko ba nasa baba ka na? Tanong niya rito habang nasa loob pa rin ng banyo. Ngunit hindi sumagot. Napagtanto rin niyang hindi iyon si Tyrone. Ang bigat ng mga yabag nito, kaya bigla siyang kinabahan. Lalo na nang bigla itong pumasok sa banyo. Tyler? Sambit niya. Nakayapos na ito sa kanyang baywang at ramdam niyang wala rin itong saplot. Tyler, si Tyrone, pinabayaan mo siyang mag-isa sa baba? Tanong niya sa asawa. Hindi muna ito sumagot. Bagkus ay inion nito ang shower para sa kanilang dalawa. Tyler, ano ba? Angil niya, ngunit mas nangingibabaw pa rin ang kiliti sa bawat haplos nito. Relax. I instructed him to just wait us there. Umiinom pa lang siya ng gatas. Mabilis lang naman tayo. Namiss lang talaga kita, wife. Wika nito. Alam na kaagad ni Trixie kung anong ibig sabihin ng kanyang asawa. Gustong-gusto niya itong pigilan. Ngunit hanggang isipan lamang iyon. Dahil ang puso at katawan niya, gustong-gusto ang bawat ginagawa ni Tyler sa oras na iyon. Matapos makapagbihis ay nagmamadali na ang dalawa na bumaba. Mula sa hagdan ay kitang-kita nila ang kanilang anak na tuwang-tuwa na nakatingala sa kanila at naghihintay na makababa sila. Feeling fresh, Mommy, Daddy? Masayang tanong ng bata. Nagkatinginan ang dalawa sabay tango. Umupo na sila sa harap ng mesa para mag-almusal. Maya-maya ay biglang tumunog ang cellphone ni Trixie. Tinukot niya iyon para sagutin. Si Sky iyon kaya napakunot ang kanyang noo dahil kakatawag lang niya rito kanina. Sky! Best, nakalimutan ko palang sabihin sa'yo kanina. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na by next month ay magpapakasal na kami ni Christine.
Really? Congrats! Yeah, thank you. Also, I want you to meet my fiancé at saktong may dinner date kami mamaya, together with her parents. Kaya gusto ko naroon ka. Bring Tyrone and Tyler. Can you do it for me, best friend? Okay. Ano pa? Nothing. Salamat, best. Haasahan ko ang pagdating mo. Oo naman. Hindi ako nang iinjan. Ikaw lang ang gumawa niyan sa akin. Napatawa lang ito ng mahina. Teka, maayos na kayo ni Kambal? Napabuntong hininga na lamang si Trixie at hindi na sumagot. Hindi kasi niya alam kung ano ba talaga silang mag-asawa, kung ayos na ba o ano. Pagkatapos kumain ay kaagad inakyat ni Trixie si Tyrone para sa online class nito. Ilang minuto na lang at magsisimula na ang klase nito. Naiwan naman si Tyler na nagliligpit at nililinis ang kanilang kinainan. Pagkatapos maihanda ang anak sa harap ng computer, ay iniwanan na niya ito. Behave nak ha, maglalaba lang ako. Bili niya sa bata at hinalikan na ito sa noo. Pumasok sa Trixie ng banyo para kunin ang laundry na nasa loob. Maingat siyang bumaba ng hagdan at naabutan niya ang asawa na may kausap sa telepono. Tila tuwang-tuwa pa ito habang nakapamulsa. Biglang umakyat ang dugo sa kanyang ulo. Biglang may umusbong na duda sa kanyang isipan. Baka mamaya ay babae na naman ito iyon. Bigla itong napatingala sa kanya mula sa hagdan. Nagpaalam na ito sa kausap at kaagad na pinatay ang telepono. Oh, bakit mo pinatay? Ayaw mong marinig ko? Kunwari ay walang pakailam niyang tanong kay Tyler pagbaba niya ng hagdan. Hindi, talagang paalis na si Dad kaya kailangan na naming putulin ang aming pag-uusap. Si Dad talaga? Maniwala ako sa iyo, Tyler. Nagsiselos ka ba, wife? Tumawa pa ito ng mahina sabay ikot sa kanyang likuran para yakapin siya. Tigilan mo ko, Tyler ha. Kilala kita. Akala mo ba maayos na tayo? Pwes, para sabihin ko sa'yo, tuloy na tuloy pa rin ang plano kong annulment natin. Narinig mo? Wife naman, magkakaanak na tayo uli. Gusto mo bang lumaki sila na walang ama? Magkakaanak ulit? In your dreams, Tyler. Bakit? Di ba gumagawa na ulit tayo ng kapatid ni Tyrone? I don't care. Pwede mo pa rin naman silang sustentuhan kung sakali. Biglang lumuwag ang yakap nito kay Trixie. Umikot si Tyler sa kanyang harapan. Hilam ang mga mata. Tila ba ilang sandali na lang ay babagsak na ang mga luha nito na pilit pinipigilan. Bigla itong napaluhod sa harapan ni Trixie at hindi na nga napigilan pa ang mapaluha. 7 years of losing you, wife. 7 years of suffering. Isn't that enough para parusahan ako? Wala akong nagawang kasalanan. Kayang-kaya ko yung patunayan. Hindi mo lang ako binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Talaga ba, Tyler? Wala nga ba? Paano yung mga litrato mong kasamang dati mong girlfriend? Napakarami nun. May videos pa. Ano? Edited lang lahat ng yon? Peke lang lahat ng yon? Ang galing naman ang gumawa. Oo, peke lahat yun at may pruweba ako. Nilikom ko lahat ng original video at photos niyon. Malinis ang konsensya ko, Trixie. From the time I committed my life being with you, hindi na yun nagbago na. Never kong naisip na lokohin ka. Kaya nung iniwan mo ko, lugmok na lugmok ako. Wala akong makapitan until naging depressed ako. Napakahabang depression na yun. At kapag ginawa mong annulment, siguradong tuluyan na ako mababaliw. At hindi ko maipapangako kung kakayanin ko pang lumaban mag-isa. Napalunok si Trixie nang maramdaman ang paninikip ng kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay nanuot sa kanyang puso lahat ng sinabi nito. Kasalanan ko ba kung wala na akong tiwala sa iyo, Tyler? I know. Alam ko na kasalanan ko naman. But please, enough for that long suffering, Trixie. Ayoko na. Ayoko nang mapag-isa. Sobrang hirap. Hindi kaagad umimik si Trixie. Hindi niya alam kung nagsasabi ito ng totoo. Napansin niya ang malaking peklat ng hiwa sa palapulsuhan ni Tyler. Maybe,
isa yon sa naging pruweba para maniwala siya na totoo ang sinabi ng asawa. Hindi man lang ito nasabi ni Skyler sa kanya kahit sa chat. Mabilis niyang binitawan ang hawak na laundry basket. Inilapag iyon sa sahig at mahigpit na hinawakan ang kamay ng asawa. Tiningnan niya ito ng matagal bago magsalita. "What did you do to yourself, Tyler?" Palipat-lipat ang tingin niya sa peklat nito sa kamay at sa reaksyon ng mukha nito. "Dahil hindi ko nakayanan ang pagkawala mo, Trixie. Kung hindi dumating si Skyler, malamang ay patay na ako noon pa. He gives me the access para makontak ka. Naging kontento ako sa mga litrato at palitan natin ng text message. Ang sabi ni Skyler ay magpanggap lamang ako na siya para hindi ka lumayo ng tuluyan. That time na gusto ko na magpakilala, ang sabi niya, wag na muna at baka bigla mo akong i-block o kaya ay hindi ka na tuluyang umuwi ng Pilipinas. He knows you better than me. Kaya nang sabihin mong ayaw mong papuntahin sa Florida si Skyler, ginawa rin namin. Nagtiis na lamang ako sa pangakong babalik ka sa Pinas after 7 years. At nandito ako. Tiniis ang napakahabang panahon na hindi kita nakikita. Kayong mag-ina ko. I'm sorry, Trixie. Mahal na mahal kita. Paniwalaan mo naman sana ako." Natulala siya sa naging pahayag ng asawa. Naging heartless wife ba ako? Nailaman ba ako ng galit at nakaya kong tiisin ng ganoon ang asawa ko? Sabi niya sa isip habang nakatingin sa malaking peklat ni Tyler sa kamay. Kaya pala 2 phone number na binigay ni Skyler. Napaniwala pa niya akong business at private number iyon. Naiiling niyang sambit. It was my idea. Nakiusap ako kay Sky na hayaan akong makipag-communicate sa'yo. Yung allowance niyo ni Tyrone buwan-buwan, nakiusap din ako sa kanya na siya na ang magpadala para sa inyo. Ayokong mahirapan ka sa pera sa Amerika. At nangako ako na hindi ko ipapakilala ang sarili ko. I'm sorry if I lied. I just wanted to talk to you habang nag-iisa ako dito at nangungilila sa inyo ng anak natin. So, ikaw pala ang palagi kong kausap at sender ng malaking allowance namin? Nagtataka nga ako eh. Ang kuripot ni Sky pero kung magpadala ng allowance, napakagalante. Ikaw pala yun. 70%, yes. Pero minsan ay si Sky ang kausap mo. At oo, ako ang nagpapadala. Na-transfer ko lang muna kay Sky para siyang mag-send sa'yo. Mahal kita ng sobra-sobra kaya ginawa ko ang mga yun. Halos maluha rin si Trixie sa awa kay Tyler. Pero dapat nga ba siyang maawa dito? Sa bagay, paano naman kasi na hindi siya maniniwala? Sobrang babaero din naman talaga ng kanyang asawa noong magnobyo pa lamang sila. Kung hindi nga lamang sa pakisuyo ng mga magulang nito na bigyan lang ito ng pagkakataon, ay hindi na siya magpapakasal dito. Tumayo ka nga dyan, Tyler. Don't leave me again, please. Wife, mamamatay ako sa susunod na iwan mo pa ulit ako. I'm pretty sure of that. Pabulong na wika nito nang makatayo. Niyakap siya ng lalaki. Napabuntong hininga lang sa Trixie. Punong-puno siya ng guilt. Bakit nga ba niya ginawang magtiwala kaagad sa mga litrato ni Tyler at ng ex nito na wala man lang ginawang pag-iimbestiga noon? I'm sorry. Sambit niya na hindi niya rin inaasahan na masabi. Mas lalong humigpit ang yakap ng lalaki sa kanya. Pahiwatig iyon na wala ito kahit kaunting galit sa kanya. Na maayos na ang lahat at ang mahalaga ay ngayon nabuo na silang muli. Can we go home today, wife? Our house is lonely for 7 years. Ha? Kasi... Bakit? Hindi mo ba na-miss ang bahay natin? Putol nito sa kanyang sasabihin. Alam ni Tyler na tatanggi siya. Parang nahihiya pa kasi siyang umuwi doon. Sobrang miss naman. Ang dami nating good memories doon. I agree. So, shall we go back home? Please? Oo na, Tyler. Ikaw pa rin ang makulit na Tyler na nakilala ko. Napangiti at hindi pa rin mapigilan ni Tyler ang mapaluha sa tuwa. Muli na nitong makakasama ang asawa nito na walang tinatagong lihim. Bukas na siguro tayo umuwi ng bahay, Tyler. We have to meet Skyler's fiancé and soon-to-be parents-in-law mamayang gabi.
He invited us. Wika niya. Oh, okay. Excited ka rin bang makita ang magiging wife ni Skyler? I always see her. Mas excited akong kasama kayo ni Tyrone sa bahay. Aminado si Trixie na kinilig siya ng konti sa sinabing iyon ng kanyang asawa. At alam niyang matutuwa ang anak nila dahil malaki ang bahay nila ni Tyler kumpara sa kondo niya ngayon. Kinagabihan, kabadong nagbihis si Trixie para sa paghahanda sa dinner meeting nila. Hindi naman siya ang ikakasal o wala naman siyang koneksyon sa soon-to-be bride, maliban sa pagiging mag-best friend nila ni Sky. Pero bakit para yatang halos mabingi na siya sa sobrang kabog ng kanyang dibdib? Pagdating nila sa nasabing restaurant, ay naroon na lahat ng pamilya ni Christine. May 3 pa itong kapatid. Lahat ng mga ito ay napatingala sa kanilang mag-asawa nang nasa harapan na sila ng mga ito. Maging ang mga magulang ni Christine ay sa kanila rin nabaling ang atensyon. Good evening. Bati ni Trixie. Nakipagkamay siya sa mga ito. Maging si Tyler ay ganon din ang ginawa bago pinaghila ng upuan ng asawa at anak. Sa wakas, nakita ko na rin sa personal ang napakagandang best friend ng asawa ko. Masayang wika ni Christine. Namula ang mga pisngi ni Trixie nang sabihin iyon ng dalaga. Alam mo, parang hawig kayo ng mukha ni Mom. Sambit ni Christine. Biglang nagkatagpo ang kanilang paningin ng sinasabi nitong ginang. Hindi pa man ito ganoon katanda at dahil sa sinabi ni Christine, nag-interes si Trixie na titigan ang mukha ng ina nito. See? Diba magkamukha nga? Pangungumbinsi ulit ni Christine. Meron nga wife, you look similar. Bulong ni Tyler sa kanya. That happen naman sometimes diba? Kahit hindi kadugo magkamukha. Sabi naman niya. Sabagay. Maraming instances na ganyan. Hinawakan siya nito sa kamay at pinisil. Tila nakakabawas rin iyon ng kanyang tensyon na sa bahay pa lang ay ramdam na niya. Hindi niya alam kung bakit. Han, what if she was your long-lost daughter? Biglang tanong ng ama ni Christine sa asawa nito. May rumihistrong lungkot sa mga mata ng ginang. Tila may inaalala itong masasaklap na karanasan. Pero, imposible iyon. Sabay silang tinangay ng malakas na alaw ni Dennis noon. Kaya imposibleng mabubuhay pa siya sa tagpong iyon Bernardo. Hayag ng ginang na sobrang miserable ang muka. Pero ang sabi mo, Helga, honey, bangkay lang ng dati mong asawa ang natagpuan noon, di ba? At hindi ang katawan ng iyong anak. Oo, pero ang sabi ay posibleng inanod na at nakarating na sa karagatan ang bangkay ng anak namin at posible nang nakain ng mga pating. Naiyak na ito nang muling maalala ang naging mapait na karanasan noong araw na iyon. Laglag ang mga balikat ni Trixie nang marinig iyon. Tila nabuhay rin ang interes niya na mahanap ang kanyang mga magulang. Ikaw Trixie, anong huling naalala mo nung kabataan mo? Tanong ni Tyler sa kanya. Napailing lang si Trixie. Wala naman talaga siyang alam tungkol sa buhay niya. Ang naaalala lang niya ay pinangalanan siya ni Mother Cecile na Mira. Wala rin siyang ideya kung bakit Mira ang binigay nito. Wala siyang ideya kung anong nangyari sa kanya noon bago napunta sa ampunan. Wala siyang maalala kung nagkaroon din ba siya ng kapatid. Hindi mo ba alam ang tungkol sa mga magulang mo? Tanong ni Mrs. Helga sa kanya na tila naaawa rin sa kanya. Hindi po. Ang sabi po ni Mother Cecile, may amnesia raw ako. Pero wala din akong ideya kung paano at saan nila ako natagpuan. Hindi ko na po maalala ang iba pa nilang kwento dahil 9 years old pa lang po ako ay inampun na ako ng ina ni Sky at Tyler. May lumang litrato ka ba nung bata ka, Iha? Wala rin ho eh. Sayang. Baka kasi... Naku, honey, huwag ka nang umasa. Maraming beses ka nang nabigo. Baka masaktan ka na naman. Paalala ng asawa nitong si Bernardo. Halatang mahal na mahal nito ang ginang. Napaka-supportive at maalalahanin nito para mahanap ang anak nito sa una. Oo nga po, Mami. Let's focus na lang on my marriage.
Sabat ni Christine. At sa pagbubuntis mo, Ate Tin, napaka-delicate ng pagbubuntis mo. Sabi naman ng nakababatang kapatid nito na si Judy Ann. That's normal, lalo na kapag first baby. Wika ng ina ng mga ito. Napalalim ang kanilang pag-uusap at kung saan-saan na yung nagpunta. May seryoso at may biruan. Ramdam ni Trixie ang kakaibang vibes kasama ang pamilya ni Christine. Hindi siya naiilang sa mga ito. Saka na lang kayo magpakasal kapag naipanganak na yung apo namin para hindi ka ma-stress, Christine. Suwestyon ng ama nito. Pero Dad, naiset na po yun. Pero at risk ang anak mo, Tin. Kung hindi kayo makahintay, sa West na lang muna kayo magpakasal para less stress. At least, legal pa rin naman. Saka na ang church wedding kapag nakapanganak ka na. Sa huli ay napapayag rin ang mag-asawa sina Skylar at Christine. Matapos ng mahabang pag-uusap, ay nagpaalam na silang uuwi na. Habang nagmamaneho ng kotse, ay may natanggap si Tyler na mensahe mula sa ina. Sino yan? Tanong ni Trixie. As usual, tila hindi pa talaga buo ang kanyang tiwala dito. Si Mommy. Why daw? Gusto niyang makita si Tyrone. Sagot nito habang nakatingin sa kanya. Baby, doon ka daw muna sa lolo at lola mo. Ayos lang ba sa'yo? And they want to meet you in person. Baling ni Tyler sa anak na nasa passenger seat. Yes po, Daddy. I want to meet them and stay with them. Big boy na po ako kaya hindi na po ako iiyak. Basta, papalikan niyo po ako doon bukas, ha? Hindi muna, anak. 1 week ka daw nilang hihiramin dahil matagal ka nilang hindi nakita. 1 week? Di 7 days yun. Ang tagal po, Mami. Hindi mo ba ako mamimiss ng ganun katagal? Napalingon si Trixie dito na nakatawa. Mamimiss syempre. Pero bakit ka sa akin nagreklamo? Kayo ng daddy mo ang nag-uusap at pumayag ka naman. Gusto ka daw nilang isama sa Disneyland Sabat ulit ni Tyler. At saka, pwede namang i-video ko lagi ang mami mo, anak. Wika pa nito sabay kindat sa asawa. Palihim niya itong kinurot sa tagiliran. Para-paraan ka no? Ang totoo ay gusto mo lang akong masolo. Bulong ni Trixie dito. Sige po, Mami. Gusto rin pong mamasyal sa Disneyland. Mas lalong lumawak ang ngiti ni Tyler. Dumiretso na ito sa bahay ng mami at daddy nito. Pagdating doon ay sinalubong agad sila ng mag-asawa sa pintuan. Trixie, oh my goodness! Sa wakas nakabalik ka na, iha, anak. Maluhaluhang wika ng ginang sabay yakap sa kanya at sa apo nito. Bakit ka ba basta ka na lang nawala? Muntik pang mamatay itong si Tyler dahil hindi matanggap ang paggalis mo. Sabi agad ng ina ni Tyler na maagap namang sinaway ni Tyler. Mom. Sorry anak, pero basta Trixie, huwag mo nang uulitin pa yun ha? Pati kami ay sobrang nag-alala sa'yo. Kanina ko nga lang nalaman na may apo na pala kami at malaki na. Maging si Skylar at Tyler ay nilihim ang lahat sa amin. May himig ng pagtatampo sa boses nito. Naging emosyonal ito pero kita ang kagalakan nang makita silang mag-ina. Sorry po, Mami. Sambit niya. Okay na, iha. Ang mahalaga ngayon ay buo na kayo ulit. O siya, dito na muna si Tyrone. Bukas ng umaga, maaga ang flight namin patungong Disneyland. Naibili na rin namin siya ng ticket. Sinabi ni Skylar ang pangalan ni Tyrone. Oh, baby, narinig mo? Sina mamita ang kasama mo sa Disneyland. Behave ka doon, okay? Bili ni Trixie sa anak. Yes po, Mami. Good boy lang po ako doon. Wika nito at humalik na sa pisngi nilang mag-asawa. Yumakap din ito sa kanila bago sila umalis ng mag-asawa. Bakit ang tahimik mo, wife? Takang tanong ni Tyler sa kanya nang makitang napakalalim ng iniisip niya. Hindi niya ito sinagot agad dahil tamad din siyang makipag-usap. Wife. Untag nito sa kanya. Ha? Sorry.
Iniisip ko lang ang ina ni Christine. Dahil ba magkamukha kayo? Feeling ko kasi, hindi siya instances lang, Tyler. May lukso ng dugo eh. Sure ka ba? Baka naman dahil masyado ka lang talagang umaasa. Tyler, did you see our similarities? Yes, pero sabi ko na nga kanina, di ba? May mga instances talaga na may magkamukha pero hindi relatives. Pero paano? Iba yung pakiramdam ko eh. Ramdam kong konektado ako sa kanya. Ayokong mabigo ka, Trixie. So I don't want you to expect too much. Baka masaktan ka lang. Hindi siya sumagot. Masakit nga naman talagang mag-expect. Kung gusto mo, pupuntahan natin ang dating orphanage mo para makapag-imbestiga tayo. Or what if, hilingan na lang natin na magpa-DNA test kayo ni Mrs. Helga para mas accurate? Suwestyon ni Tyler. Nakakahiya yun. Baka isipin nilang sobrang desperada ko. Natahimik ulit si Tyler. Nag-iisip ito ng kung anong pwedeng gawin habang patuloy sa pagmamaneho. Ayaw nitong umasa siya sa isang bagay kung wala pa namang basihan. Habang nagmamaneho ay hindi napansin ni Tyler ang papatawid ng matanda sa napakadilim na daan. Bago pa iyon mahagip ni Tyler, ay nilikunan nito ang sasakyan. Subalit sa poste iyon bumangga. Sandaling nawala ng malay si Tyler at ang magising ay ganoon na lamang ang pagkataranta nito nang makitang puno ng dugo ang mukha ni Trixie. Oh my God! Oh my God, wife! Wake up! Wife, please, wake up! Tarantang sambit ni Tyler habang ginigising na pilit si Trixie. Sakto rin na may paparating na ambulansya na walang laman at kusa ang mga itong huminto. Kaagad silang isinakay doon at dinala sa pinakamalapit na ospital. Ramdam ni Tyler ang tila pag-ikot ng mundo nito. Marahil ay dahil sa lakas ng impact ng pagbangga. Mas lalo itong nag-alala para sa asawa nito. Huwag kang magpanik, sir. Maayos ang vitals ni ma'am. Nawalan lang siya ng malay sa sobrang tindi ng pagkakabangga nyo. Good thing na naisuot niya ang seatbelt. Sa airbag tumama ang ulo niya. Masyado lang malakas ang impact kaya nawalan siya ng malay. Paliwanag ng isa sa nag-rescue sa kanila. Nang makumpirma na okay si Trixie, ay sakalang hinayaan ng doktor si Tyler na kumilos para asikasuhin ang asawa. Hinihintay nito ang results ng mga ginawa kay Trixie. Mr. McKetty, pakipuntahan ang asawa mo sa loob ng kwarto niya. Halos patakbo itong pinuntahan siya matapos sabihin iyon ng doktor. Trixie, thank God you're awake. Pinakaba mo ko. How are you, wife? Hinagkan nito sa kamay si Trixie. Tyler, naaalala ko na yung nangyari nung bata pa ako. Like what? Anong mga naalala mo? My name, my parents. Really? I am Veronica Melendez. Si Tatay Dennis Melendez ang ama ko. Nanay ko, si Helga Melendez. Ang stepmother ni na Christine. Maluhaluhang kwento niya. Sakto namang pumasok ang doktor para sa iba pang test na gagawin sa kanya. Usually, there were some cases of amnesia na sakalang babalik ang memory kapag nababagok muli ang ulo or kapag may nag-trigger sa kanila na related sa naging cause ng amnesia nila. Kaya posibleng ganito ang nangyari sa asawa mo. This is very strange and rare. She was so young when the accident happened at ngayon lamang niya naalala ang lahat. Paliwanag ng doktor. Napatango lamang si Tyler. Mabilis nitong kinontak ang kambal nitong si Skyler para ipaalam ang nangyari dito. Skyler, hello. Naalala na ni Trixie ang lahat. Balita nito sa kakambal pagkasagot ni Sky sa tawag. Totoo. Kung ganun, pupunta ako dyan ngayon na. Maghihintay ako, Skyler. Pagdating ni Sky sa ospital ay kaagad nitong hinanap ang kinaroroonan ni Trixie. Best! Sambit ni Skyler nang makapasok sa silid ng kinaroroonan ng kaibigan. Sky, buti nakadalaw ka. Nagmadali akong pumunta dito nang ibalita ni Tyler ang nangyari sa inyo. Kumusta ka? Okay na ako. At naaalala ko ng mga magulang ko. Napakaliit ng mundo, Skyler. Hindi ko akalain
na muli maglalandas ang daan namin ng aking ina. Ikaw pa yata ang naging dahilan. What do you mean, Trixie? Ina ko si Helga, ang ina ni Christine. Naaalala ko na ang pangalan ng magulang ko. Kahit bata pa ako noon, naituro na sa akin ni Mami ang buo nilang pangalan. Are you serious? Oo, Sky. Mukha ba akong nagbibiro? Tumango si Skylar. Agad nitong tinawagan ang ina ni Christine. Kinuwento nito sa ginang ang mga sinabi ni Trixie. Kaya agad ding sumugod sa ospital ang pamilya ni Christine. Pagdating ni Mrs. Helga, ay agad nitong niyakap ng mahigpit si Trixie. Nagsimula siyang magkwento ng mga nangyari noon. Nung naanod ng baha ang bahay natin at lugar, sinigurado ni tatay na mabubuhay ako, nanay. May katawan ng saging na nakapitan ng tatay at doon niya ako pinasampa. Hanggang sa makahanap kami ng lugar na madadapuan. Nakapatong na sana ako noon sa bato at aaho na ang tatay nang biglang may malaking kahoy na bumangga sa kanya. Bigla siyang nilamon ulit ng malaki at rumaragas ang tubig baha. Tapos biglang umihip ang sobrang lakas na hangin dahil sa bagyo. Naanod ako ng tubig. Pero isang punong kahoy ang natumba sa akin. Ayun ang huling naalala ko. Basta, pagising ko'y kaharap ko na ang mga madre. Hindi ko alam kung ilang araw akong walang malay. Basta pagkagising ko, ang sabi nila sa akin ay natagpuan nila ako sa kakahuyan malapit sa gilid ng sapa noong papunta sila sa isang baryo para magbigay ng relief goods sa nasalanta ng bagyo. Duguan daw ako at basang-basa at napakataas ng lagnat. Mahaba ang naging kwento ni Trixie at lumuluha siya habang binabalikan ang pangyayari. 2 dekada na ang nakakaraan. Veronica, anak, hindi ko inakalang makakasama pa kita makalipas ang ilang dekada na pangungulila ko sa iyo. Ramdam ko na buhay ka pa, kaya pala palagi akong umaasa na makikita tayong muli. At sa wakas, dininig din ng Diyos ang panalangin ko. Sobrang naging emosyonal rin ang ina niya. Naku rin po, Nay. Kaya pala, ang ganang loob ko sa inyo nung unang pagkikita natin. Ikaw pala si Nanay. Ramdam ko yun, anak. Lukso ng dugo nga yata. Hinanap kita pero hindi kita makita. Patawad kung natagalan ang pagtatagpo natin. Tapos na po iyon. Ang mahalaga ay nagkita na ulit tayo. Ngayong nakilala na kita, gusto na lagi kitang makasama. Ayos lang po ba? Kahit na may iba na kayong pamilya? Oo naman, anak. Babawi ako sa mga panahong nagkulang ako sa iyo. At huwag mong alalahanin ang asawa ko at mga kapatid mo. Suportado nila ako noon pa man sa paghahanap sa iyo. Niyakap dito ng mahigpit si Trixie habang nakahiga. Nakahawak rin sa kabilang kamay si Tyler. Masaya ito sa nangyaring pagbalik ng alaala ng misis nito. Makakasama na rin ni Trixie sa wakas ang ina at mararamdaman na ang pagmamahal ng tunay na ina. Ate Trixie, sabi ko na nga ba kaya pala ang gaan ng loob ko sa iyo ay dahil kapatid talaga kita. Tapos pareho tayong maganda. Wika ni Christine na nakayakap sa kanya. Natawa naman si Trixie sa sinabi nito. Maging si Tyler at Skylar ay natawa rin. Feeling mo, sweetheart? Natatawang biro ni Skylar sa nobya. Tumahimik ka ha. Tingnan mo nga kung hindi kami parehong maganda. Para kaya kaming kambal din. Nakangusong wika ni Christine. Oo na. Maganda naman talaga ang fiancé ko na yan. Walang kokontra. Dapat lang. Dahil hindi matutuloy ang kasal kapag may magsabing pangit ako. Biro ni Christine. Sobrang ingay nila sa tagpong iyon. At unang pagkakataon lang din iyong nangyari. Maging ang ama ni Christine at mga kapatid ay makwela ring sumali sa biruan. It seems that they are having an advanced reunion. Makalipas ang 1 buwan ay naikasal na rin sa West sina Skylar at Christine. Happy for you, bro. Congrats ha. Bati ni Tyler sa kakambal. Nasa reception na sila. Pero pamilya lang nila at ang bride ang naroroon. Salamat, bro.
Akala ko nga hindi na ako makakahanap ng babae magpapasaya sa akin at makakasama ko sa habang buhay. Oo nga eh. Sobrang obsessed mo rin noon kay Trixie. Lagi tayong nag-aagawan ng atensyon niya noon. Nagpapapansin at epal ka sa kanya lagi eh. Habang ako naman, parang hindi halatang may gusto sa kanya. Laging nag-uuwi ng babae sa bahay. Nakangising pag-amin ni Tyler. Ayun. So yun pala yun. Mahal mo na si Trixie noon pa. Yung pride mo talaga, no bro? Napapailing na wika ni Sky. Nasusuntok pa kita dati dahil umiiyak si Trixie. Dahil nagsiselo sa tuwing may dala kang babae sa bahay. Dagdag pa ni Skyler. Sorry na. Bumabawi naman ako ngayon sa asawa ko, bro. Dapat lang, Tyler. Dahil oras na lokohin mo ulit siya. Sinasabi ko sa'yo, itatago ko na talaga siya sa'yo ng panghabang buhay. Bahala ka kung ilang beses kang maglaslas. Hindi na ako maaawa pa sa'yo, kala mo ha? Oo na. You're really good at hiding my wife, my best twins. Napapailing na wika ni Tyler. Napansin ni Tyler ang pamumutla ng asawa habang nakatayo ito sa harap ni Christine. Agad itong lumapit sa misis. Sobrang takot ang nadarama ni Tyler sa nakikita. Ayos ka lang, wife? Nahihilo ako, Tyler. Dadalhin na kita sa ospital. Hindi na. Umuwi na tayo. Kailangan ko magpahinga. Pagod lang to. Si Tyrone, hayaan mo muna kina mami at daddy. Mukhang nag-e-enjoy pa siya dito. Are you sure? Oo. And I think I'm pregnant again, Tyler. Really? Walang pagsidlan ang tuwang nadarama ni Tyler. Ganoon pa man, ay ninenerbiyos pa rin ito. Unang beses kasi nitong makita ang naglilihing asawa. Namumutla itong nagpaalam sa bagong kasal. Drive slowly, bro. Bili ni Skyler. Bakit parang wala lang sa'yo nangyari? Best friend mo rin kaya yun? Tanong ni Christine sa asawa nang makaalis si na Trixie. Exactly. Best friend ko yun. At alam ko kung bakit namumutla yun. Dapat ay ngala lamang si Christine dito. Aalala mo ba noong unang dinner date dapat natin na sumablay? Nakangiting tanong ni Skyler kay Christine. Bakit? Anong kinalaman yun? Si Trixie ang dahilan kung bakit naudlot iyon. Sinugod ko siya sa ospital dahil sobrang namutla siya at nahimatay. Parang mapabaliw na ako nun. Akala ko may cancer na siya. Ayun pala naman ay buntis. Napaawang ang bibig ni Christine. Wow, talaga? Mukhang mabilis pala tayo nitong dumami, no? Shooter kayo ng kambal mo eh. Tapos, mahalay natin, kambal-kambal din yung maging anak natin at yung sunod din na Ate Trixie. Ang saya, diba, sweetheart? Nakangising wika ni Christine. Yes, the more, the merrier. Samantala pagkarating sa bahay ay maingat na inilapag ni Tyler si Trixie sa kama. Pinagtimpla nito ng gatas ang asawa. Kinabukasan ay nag-pregnancy test si Trixie at confirm na buntis nga ulit siya sa ikalawa nilang anak. Sobrang saya ni Tyler at Tyrone nang sabihin niya na buntis siya. Nagawa pang magluto ni Tyler bilang celebration sa new blessing nila. Wife, salamat. Wika nito nang matutulog na sila. Saan? For giving me a second chance. Dahil mahal kita, Tyler. Pero sure ka bang ayaw mong idemanda ang ex mo? Hindi na. Wala rin namang mangyayari. Wala na rin siya sa Pilipinas. Nasa London na siya, sabi sa akin ng common friend namin. At yung nag-edit ng images at video naman ay nakakulong na raw. Same case din. Nagbabayad sa client para gawing pang-blackmail. Ayun, nadamay sa kaso. Sure ka? Yes, wife. Ang mahalaga na lang sa akin ngayon ay tayo. Nakompleto na tayo at madadagdagan pa. Ikaw kasi, ang hilig mo. Ayaw mo akong tantanan lagi. Siyempre naman, mahal kita eh. I will be more careful in our relationship now, wife. At hindi ako papayag na may makakasira pa nitong muli. Wika ni Tyler. Patuloy akong babawi sa'yo sa lahat ng pagkakamali ko noon. Hindi ko sasayangin ang ikalawang pagkakataon na ito. Gusto mo, magpakasal tayo ulit eh. Sabayan natin sina Sky. You want, wife? Sira, wag na.
Hindi naman na kailangan. Pinatunayan mo na rin naman na karapat-dapat kang bigyan ng second chance. I love you, Tyler. I love you more and more, wife. Napangiti rin si Trixie at napayakap sa asawa. Nangako rin siyang hindi na basta maniniwala sa mga maninira sa kanila. Iiwasan na rin ni Trixie ang magduda palagi. Natuto na sila dahil lang sa maling impormasyon kaya nasayang ang 7 taon na relasyon nila. Nagkamali man si Tyler noon, bumabawi na naman ito ngayon at sobra-sobra pa sa pagbawi ang pinaparamdam nito sa kanya ngayon. Kaya naman pangako nila sa isa't isa na pagtitibayan nila lalo ang pundasyon ng kanilang pamilya upang wala nang makabuwag pa. The end. Kung nagustuhan niyo ang istorya natin ngayon, huwag kalimutang mag-share, mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Thank you for watching and listening. See you on our next story. Ingat and God bless.